Maiiba kaya ang mangyayari bukas? Ay, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todo es hermoso, todo es feliz. Y yo sin la que no tiene nada. Ay, Dios mío, ten piedad de mí. ¡Ah! Buenos días a todos ustedes. Kay bagal-bagal, ang kupad-kupad, wala na bang ibibilis itong bapor? Parang isang dekada na tayo naglalayak sa sobrang bagal. Kaunting tuloy naman na makina, kapitan. Paumanhin doon niya, Victorina. May mga sasakyan na may isda na maaaring sumadsa ng ating bapor sa bukirin iyan. Ay, Diyos ko! Kung wala lamang sanang Indio sa Pilipinas. Sa daigdig ay, marahil bibilis ang takbo nitong bapor. Malas! Malas! Wala na talagang mabuting lawa rito sa Pilipinas. Desyo resolutionista Fancy, bueno si por ninguno de ustedes, pinso in inso. At ano naman ito, Aber? Simple lang naman ang aking mungkahi. Humukay ng bagong ilog patungong kamay nilaan. Magbukas ng bagong ilog at tabunan ng ilog Pasig. De esa manera la tierra no sé. Los perdidas lleno de trovia G será mas fácil. Subalit, ang iyong mungkahi ay maaaring magdudulot ng himagsikan. Nagarap na ako sa isang tunay na panungkalang matipid at pakikinabangan upang linisin ang mahahabang lawa sa Laguna. Kung sa bagay, ikaw naman si Don Custodio. Ano naman ang iyong panukala? Tutusin ay mainang pangaking mungkahi. Nais kong pagalagain ng mga patong naninirahan malapit sa ilog dahil ang mga pato ay kakain ng suso kasama ang mga buhangin sa ilalim ng lawa. Nako, Don Custodio, kung maraming mag-aalaga ng pato ay dadami na rin ang balut. Pweh, nakakasuka, nakapandidiri, tabunan na sana ang lawa. Ano na ang kalagayan ni Kapitan Tiago? Ayaw niya magpagamot. Inutusan niya kung pumunta sa San Diego upang tignan ang kanyang mga pinapaupahang bahay.
Ang salot ng mga opyo. Kasalanan nito ng mga Chino. Mga Chino na walang alam na kahit isang Latin na salita. Sayang, itinurong pa naman itong gamot noon. Nga pala, kamusta na ang inyong mungkahi magkaroon ng akademya ng wikang Kastila? Sa palagay ko'y mahirapan tayo sa isang yan. Huwag kayong maglala. Matutuloy ito. Hinihintay lang namin ng permiso mula sa Kapitan General matapos siyang makipagkita kay Padre Irene. Tutol si Padre Sibila, kaya't baliwala rin yan. Tutol, kaya nga siya narito upang makipag-usap sa Kapitan General sa Los Banos. Naintindihan ko, subalit kahit pabigyan kayo ng permiso, saan naman kayo kukuha ng pondo? Sa Ambagan, maging ang mga guro ay hati sa Pilipino at Kastila. Ninong bayan gagamitin ninyo? Sa isang mayamang sinukarait, inihandog niya isa sa kanyang mga bahay. Noong panahon namin, kami nag-aral kahit paano ng wikang Latin sapagkat ang aming aklat ay nasusulat sa wikang Latin. Por favor, mi amigo, deje usted escapar de María Clara, mientras la ciudad está en convulsión. Maria Clara? Paumanhin, senyor. Ngunit huli na ang lahat. Balitaan kong nagpatiwakal na si Maria Clara. Ano? Iyan ay hindi maaari. Hindi maaari yan. Siya pa ililigtas ko. Irog ko, huwag mo na akong alalahanin pa. Ang ginawa nila sa iyo, hindi ito maaari. Kailangan mo makalabas dito. Nagkakamali sila. Hindi ka rin nila pakikinggan at baka ikay mapahamak pa. Kukumbinsin ko sila na pakawalan ka. Maghahanap ako ng paraan. Paalam muna, aking mahal. Magandang araw po, Padre. Senyora, ¿cuál es tu intención? Narito po ako upang magmamakaawa na tulungan niyo po akong mapakawala ng aking nobyong si Basilio. Padre, tulungan niyo po akong napagbintangan lang po siya, Padre. Padre, sige na po. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Maaari kitang tulungan. Susulatan ko si Alfres at marahil bukas sa pagsikat ng araw, makakalaya na ang minamahal mong si Basilio. Maraming salamat po, Padre. Napakamabait mo pong tao. Gagawin ko ang lahat upang masakyan ang iyong kabutihan. Kahit ano para sa aking pobre anghel, sumunod ka lang sa akin at matutupad ang iyong ninanais. Nais mabuhay sa sariling Tulungan niyo po ako! magiliw ang lahat sa halik ng araw. Ang hanging may samyo nagbibigay dumi-dumi ko na buhay. Kamatay ay langit, pag-ibig ay banal. Kay tamis mabuhay sa sariling bayan. Kay tamis mabuhay sa sariling bayan, magiliw ang lahat sa halik. Ito talaga ang klase ng palabas ngayon, Bensay. Hindi ba napakagandang aliwin ng mga dulaan sa Tetro ni Ibaris Gares? Oo naman, Don Custodio. Pero higit pa riyan. Iba talaga pagsisimula ng kasama. Laging may bagot kakaibang kwento. Ako'y naniniwala na kung nais mo ng kababaghan, sisimula ang lapitan mo. Abay, may hiyas na kakaiba at mga kwento na mahirap paniwalaan.
Naku, hindi ko talaga maintindihan kung bakit hindi pa dumarating si Senior Simon. Akala ko ba't siya ang bida sa pagdiriwang na ito? Baka naman natatakot siya makasalamuha ang mga tulad natin. Abay, hindi ko siya masisisi. Hindi biro makipagsabayan sa kagandahan ko. Doña Consolacion, baka naman ay abala lamang sa Senior Simon sa mga negosyo niya. Negosyo? Ay, kung akong tatanungin, hindi lang negosyo ang pakay niyan. Alam kong marami siyang lihim at aba, hindi ko mapapatawad kung hindi siya dadalo. Hay naku, puro kayo chismis. Kung tutusin, mas maganda sigurong pag-usapan ang tunay na isyu. Kagaya ng mga balitang may magaganap daw na revolusyon. Ay, ano pakialam ko? Kung ako ang tatanungin, dapat lang na matakot sila. Hindi ba tayo ang nagpapaganda ng mga pagtitipon na ito? Ano sila kung wala tayo? Nako, Donya, mahirap ng ganyang usapan. Baka tayo'y marinig ng mga praile o ng Kapitan General. Hindi ko alam kung ligtas nga tayo o baka tayo pang unang gamitin. Si Senior Simon pa lang, kung tutuusin, hindi ko mawari kung kakampi ba natin o kaaway. Aba, Donya Consolacion, para may pinaghuhugutan ka. Kilala ko si Senior Simon, mayaman, makapangyarihan, at syempre, edukado. Hindi siya basta-basta. Pero mga Donya, isipin niyo ha, kung totoo ngang may revolusyon, saan tayo kakampi? Sa mga praile? Sa mga Kastila o sa mga Indio? Paulita, iha, napakaganda mo ngayong gabi. Bagay na bagay kayo ni Juanito. Salamat po, Tia. Napakabuti niyo naman pong purihin po ako. Buenas noches. Buenas noches. Tuloy ka. Salamat. Buenas noches, senyor. Buenas noches. Tuloy ka. Maraming salamat. At sa wakas, narito na din ang bagong kasal. ¿Cómo está usted, Juanito Hijo mío? Bien, Papa espera Trujillo. Yo soy el hombre ahora, Trujillo. Ah, efectivamente, Juanito. Paulita, Kwekiras, Tia. ano raw? Ang sinabi daw po ni Don Timoteo ay tinawag niya si Juanito na iho, na ang ibig sabihin ay batang lalaki. Ngunit ang gusto naman po ni Juanito ay tawaging el hombre, na ang ibig sabihin ay lalaking nasa edad na po. Ah, sige si. Tigilan na nga natin itong pag-e-Espanyol at tayo'y makinig na po. Yan ang nasa.